Nagulat si Zuming Lang at agad siyang nagtanong sa sarili kung ano ang nangyayari, ngunit bago pa man siya makapaghanda, biglang nagliyab ang kanyang kamay at isang matinding enerhiya ang kumawala at bigla na lamang lumabas ang kanyang Dragon Sword kung saan naroroon ang kanilang storage item ng kanilang Zoo Clan. Sa lakas ng pagsabog, gumuho ang bahagi ng gusali, napahanga siya ngunit sabay ding kinabahan. Kasabay nito, pinuntahan naman ito ng ating bida upang suriin ito. Napunta na ang eksena sa silid ni Zhu Changguan, kung saan siya ay nagpapahinga sa isang upuang kawayan, habang nakahiga, napabuntong hininga siya at inamin sa sarili na tumatanda na siya. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga balikat matapos gawin ng dragon armor para kay Zuming Lang. Maya-maya, biglang dumating ang Zhou Clan Elder, si Zhu Chenjia, na hingal at tila may mahalagang sasabihin. Nagulat naman si Zhu Changguan at agad na napatingin sa kanya, nagtataka kung anong araw ang nangyayari. Bigla na lamang uminom ng tsaa si Elder Zhu Chenjia, ngunit dahil sobrang init nito ay agad niyang niluwa at muntik pang mabilaukan. Napatingin lang si Zhu Changguan habang nakaupo at nagpapahinga. Nang makabawi, sinabi ni Elder Zhu Chenjia na pumunta siya sa Sword Forging Hall, inakala niya noong una na may magnanakaw, ngunit nang kalaunan ay natuklasan niyang si Zuming Lang pala ang pumasok at kinuha ang lahat ng bagay doon. Sinabi ni Zhu Changguan, nagbago na rin sa wakas ang isip ni Zuming Lang at nagsimula na siyang seryosohin ang paggawa ng mga sandata. Ano bang masama kung kumuha siya ng ilang bihirang materyales, wala namang dahilan para masyadong mainis tungkol doon. Dahil sa narinig ni Elder Zhu Chenjia na panganga ito sa gulat nang marinig na kumuha si Zuming Lang ng mga materyales sa Sword Forging Hall, halos hindi siya makapaniwala at napasigaw sa pagkabigla. Ngunit kalmado lamang si Zhu Changguan at sinabi na ayos lang kung marami man ang kinuha, dahil ipinaglalaban naman ni Zuming Lang ang Zhu Clan sa nalalapit na inter-clan competition. Gayunpaman, ipinayo ni Elder Zhu Chenjia na mas mabuti kung si Zhu Changguan mismo ang pumunta at tingnan ang sitwasyon. Kaya naman, kahit may pag-aalinlangan, pumayag na si Zhu Changguan at nagpasya na siya na puntahan ito. Pagdating nila sa Sword Forging Hall, laking gulat nila nang makita na halos lahat ng espada ay kinuha na, nabigla si Zhu Changguan at napasigaw, hindi makapaniwala na ang batang iyon ay kinuha ang lahat ng espada. Tinanong ni Zhu Changguan habang pinagpapawisan nito, kung may mga espada bang kailangang tapusin agad. Sagot ni Elder Zhu Chenjia, wala namang apurahan, maliban na lang sa kanilang bagong binili. Nagsalita ng may paggalang si Zhu Changguan na ayos lang nga raw yun at hihingi na lang siya ng tulong sa iba upang pabilisin ang paggawa. Binanggit din niya na kamakailan ay may isang subclan na nagbigay ng maraming magagandang bagay, kaya't maaari ring pumili ang elder mula roon kung gusto niya. Sa huli, pumayag din si Elder Zhu Chenjia kahit may alinlangan pa ito. Pagkatapos makita ang kalagayan ng Sword Forging Hall, agad na nagutos si Zhu Changguan na palitan ang nasirang pinto. Habang naglalakad paalis, hindi niya naiwasan na magalit sa ating bida. Sinabi niya, ang batang araw na ito, kung hindi siya mag-uwi ng magandang resulta sa interclan competition, gugulpihin niyang araw talaga ito. Ramdam ang bigat ng kanyang galit dahil sa lahat ng espada na kinuha ni Zuming Lang, na pawang napakahalaga at mamahalin. Lumipat ang eksena patungo sa Spirit Realm, kung saan tinitingnan ni Zuming Lang ang kanyang mga dragon. Sinabi niya si Hia ay malaki ang posibilidad na mas lalakas pa matapos itong makabawi, samantala, si Bai Qi ay patuloy ring lalakas habang ito ay lumalaki. Hindi lang yun, ang Sword Aura Dragon ay mas naging makapangyarihan matapos nitong lamunin ang napakaraming espada ng sabay-sabay, dahilan upang tumaas ng husto ang kanyang puwersa. Kasabay nito, kinausap ni Zuming Lang si Qing Shua at sinabi niya na ito na lamang ang natitira na hindi pa nagbabago. Ibinigay niya rito ang 100 taong essence at 500 taong elemental essence upang makatulong sa nalalapit nitong transformasyon. Nang ininom ni Qing Shua ang makapangyarihang mga essence, biglang umikot sa paligid nito ang malalakas na enerhiya. Ang kanyang katawan ay nabalot ng liwanag at mga palamuting parang nagmumula sa kalikasan, at unti-unti siyang nagbagong anyo. Sa gitna ng makinang na berdeng liwanag at dumadaloy na kapangyarihan, nagsimula ang matinding transformasyon ni Qing Shua tungo sa mas mataas na anyo ng dragon. Habang nakapikit si Zuming Lang sa kanyang pagninilay, mula sa kanyang katawan ay unti-unting lumabas ang kulay berdeng enerhiya na umiikot na parang apoy na buhay. Habang dumadaloy ang kapangyarihan, ramdam niya ang mabilis na pagbabago, ang bilis ng paglago ng kanyang kapangyarihan ay tumaas ng 20 beses. Laking gulat ng ating bida dahil hindi lamang yun ang nagbago, kundi pati ang kanyang espiritual ay biglang tumaas.
Napangiti siya sa kabila ng kanyang seryosong anyo, dahil ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at kumpiyansa. Habang nagpapahinga si Zuming Lang, biglang dumating si Ginoong Koi at tinanong siya kung kamusta na ang nangyari. Nagulat si Zuming Lang at agad na nagtanong kung bakit naroon si Ginoong Koi. Ipinaliwanag naman ni Ginoong Koi na ibinigay ni Zuming Lang ang 100-year essence at elemental essence sa Berdeng Dragon, kaya't nais niyang makita kung nasa yugto na ito ng pagiging ganap na adult dragon. Hinimok niya si Zuming Lang na ipatawag ang dragon upang makita ang resulta. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumaki si Ching Shua. Sa tindi ng pagbabagong ito, nabasag ang bubong ng gusali at nagdulot ng malakas na pagyanig. Tumilapon palabas si Ginoong Koi at halos mabagsakan ng mga gumuhong bato. Nagkalat ang usok at alikabok habang unti-unting bumangon si Zuming Lang. Inis namang sumigaw si Ginoong Koi na parang galit at nagrereklamo. Tinatanong kung gusto ba talaga siyang patayin ni Zuming Lang, akala raw niya ay matalino ang ating bida, pero bakit bigla na lamang itong naging hangal? Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nagulantang si Ginoong Koi sa kanyang nakita. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting lumitaw ang bagong anyo ni Ching Shua bilang isang makapangyarihang dragon. Kasunod nito, dumating si Fang Nianyan, bagamat nagulat siya dahil kagagaling lang niya sa paliligo, agad niyang napansin ang presensya ni Ching Shua. Laking mangha niya nang makita ang itsura nito, mas lalo itong naging maganda at mas nakakatakot kumpara dati. Si Zuming Lang naman ay umamin na naging pabaya siya at nasira ang bahay sa mismong oras ng pagtawag niya kay Ching Shua. Habang tinitingnan nila si Ching Shua, napansin ni Ginoong Koi na nagbago na ito at naging isang uri ng wood-type dragon. Ayon sa kanya, napakaganda nito dahil ang Divine Wood Bloodline ay mas malakas kaysa sa Forest Dragon Bloodline. Nagulat si Zuming Lang at nagtanong kung maaari bang magbago ang uri ng isang dragon. Ipinaliwanag naman ni Ginoong Koi na posible ito, maaaring magpalit ng pangunahing dugo at sekundaryong dugo ang isang dragon habang lumalaki, depende sa mismong lahi ng dugo na taglay nito. Dagdag pa niya, maaaring magbigay ang Dragon Master ng iba't ibang bagay o gamit upang baguhin ang uri ng dragon. Tinanong din ng ating bida kung nagbago ba ang uri nito dahil sa tulong ng 100-year essence at ng water at wood elemental essences. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na tama yun, kung binigyan nila si Ching Shua ng karne, Dragon Soul Pearls, Dragon Hearts, o katulad ng isang bagay, mas naging malapit sana itong naging isang forest dragon. Pero dahil sa paraan ng pag-aalaga nila mula pa noong una, mas lumapit ito sa Divine Wood Dragon at unti-unti nang lumalabas ang mga katangian ng isang Divine Wood Dragon habang ito'y lumalaki. Nagulat si Zuming Lang at hindi akalaing posible palang mag-iba ng pangunahing dugo at pangalawang dugo ang isang dragon. Kaya naman nagtanong si Fang Nianyan kung paano na nila aalagaan si Ching Shua pagkatapos nito, hindi naman daw siguro ito parang halaman na kailangan diligan at lagyan ng pataba. Sagot ni Ginoong Koi, kailangan nila itong pakainin ng maraming elemental essence, ang Phoebe tree juice na dati nitong kinakain ay wala ng epekto, mas mainam kung Hollywood fruits o tree essence ang ipapakain, dahil sa ganitong paraan may posibilidad pang umabot si Ching Shua sa antas ng Dragon Monarch. Napaisip ang ating bida, si Zuming Lang, nang marinig na ang wood elemental essence ay magiging karaniwang pagkain na lamang para kay Ching Shua. Naisip niya na mukhang lahat ng dragon ay talagang magastos alagaan at tila walang katapusang gastos ang kailangan. Samantala, agad namang nagsalita si Fang Nianyan, wika niya kay Zuming Lang na narinig naman niya ang sinabi ni Ginoong Koi, kailangan ni Ching Shua ng wood elemental essences, kaya't mabilis niyang inunat ang kamay at sinabing ibigay na sa kanya ang pera upang makabili na ito para sa kanyang dragon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumugo ang ilong ng ating bida matapos niyang makita si Fang Nianyan na nakatapis lamang ng tuwalya, dahil sa pagkagulat at pagkailang, hindi niya alam kung paano kikilos. Samantala, napansin agad ni Fang Nianyan ang kanyang titig at dali-daling tinakpan ng kanyang sarili, galit na sumigaw na isang manyakes nga raw ang ating bida. Habang patuloy siyang namumula sa hiya, tinawag siya ni Nanling siya na isang hangal at inutusan na bumalik agad, imbis na tumayo lang na parang estatwa. Nahihiya ngunit wala nang nagawa, mabilis na sumunod si Fang Nianyan kay Nanling siya. Kinaumagahan, nagsimula ang makasaysayang pagtitipon. Lumabas ang isang magandang babae na siyang tagapag-anunsyo ng laban, sa suot niyang puting bestida at may hawak na pamalo, buong kumpiyansa siyang naglakad patungo sa entablado. Kasabay nito ay ipinaliwanag niya na ang araw na ito ay huling yugto ng paligsahan ng mga angkan,
ang huling laban ay magpapasya kung sino ang matitira at tatanghaling panalo. Sa malakas na hampas ng kanyang pamalo sa malaking kampana, opisyal na sinimulan ang ikatlong round ng ikalawang laro ng interclan competition. Kasabay nito, sumigaw si Chuan Jingguo sa kanyang senior brother, na hinihiling na siya ay ipaghiganti. Buong sigla niyang ipinahayag ang kanyang suporta at pag-asa na mabawi ang kanyang pagkatalo. Sa kabilang banda, may kumpiyansang tugon ng kanyang senior brother at sinabing siya mismo ang magtuturo ng leksyon sa ating bida. Pagpasok ng senior brother sa arena, bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa buong paligid. Napansin niya ang mga kumikislap na simbolo sa sahig at agad niyang nakilala na yun ay Trapang Formation ng Chi Sect. Ilang sandali lang, lumitaw ang grupo ng Chi Sect na pinamumunuan ni Gu Feijon, na may malamig at matalim na titig, ramdam ang bigat ng kanilang presensya at lalong tumindi ang tensyon sa paligid. Nang makita niya sila, bahagya siyang napaatras at pilit nang umiti, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at nagkunwaring kalmado, sabay sabing sila na nga raw muna ang magpatuloy. Napuno ng pawis ang pagmumukha ng lalaki habang pinagmamasdan ang laban, nagtaka siya kung bakit tila maraming angkan ang nagsama-sama para lamang pabagsakin si Zhu Minglang, kahit 3 kasapi lang naman ang dapat ipadala ng bawat isa. Doon niya napagtanto na marami palang kaaway si Zhu Minglang, kaya naman naisip niya na baka mas mabuting huwag na muna siyang makisangkot at huwag ituon ang atensyon sa binata. Napunta ang eksena sa ating bida na pinupuntirya ng karamihan sa mga kalaban, sa halip na matakot, tumindig siya ng matatag at ipinakita ang kanyang tapang. Mariin niyang ipinahayag na kung siya ang kanilang puntirya, hindi siya magpapatalo at ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Kasabay nito, ipinatawag niya si Ching Shua upang ito ang makipaglaban, at masubukan na din ang kanyang bagong kakayahan. Sa kabilang banda, sinabi ni Zhao Shi sa kanyang kasama na ang nakikita nila ay isang Divine Wood Green Holy Dragon at malinaw na ito'y nasa antas ng isang Upper Stage Dragon Lord, dahil dito, nabahala siya na baka madali lang makapasok si Zhu Minglang sa ikatlong round. Ngunit agad niyang idinagdag na buti na lang at mayroon silang si Gu Feijon mula sa Chi Sect na naglatag ng bitag ng maaga, kung hindi ay baka nakalusot agad si Zhu Minglang. Sa huli, ipinakita ng isang lalaki ang kanyang interes na makita kung paano makakayanan ni Zhu Minglang ang nakamamatay na formation ng Chi Clan. Sa pagbabalik ng laban, lumipad si Ching Shua at nagpakawala siya ng makapangyarihang wood element. Mula sa kanyang kapangyarihan, lumitaw ang isang napakalaking mga sanga sa lupa, dahil dito, nagsimula ang mas matindi at mabilis na labanan. Kasabay nito, lumitaw ang isang fire-type dragon upang subukan atakihin si Ching Shua. Naging seryoso naman dito si Ching Shua kaya dali-dali naman itong bumuo ng kanyang sanga na hugis kamay. Hindi naman nagpahuli ang fire-type dragon kaya dali-dali din itong naghanda upang sabayan si Ching Shua sa isang sagupaan. Sa gitna ng labanan, mayabang nang umisi ang amo ng fire-type dragon sa ating bida, buong yabang niyang ipinagyabang na kayang-kaya ng kanyang dragon na sunugin at gawing abo ang dragon nito. Ngunit sa kayabangan nito, bigla na lamang hinawakan ni Ching Shua ang fire-type dragon nito na parang langgam lang. Dahil dito, bigla na lamang nagpakawala si Ching Shua ng kanyang water element upang talunin ito. Pagkatapos mawala ng malay nito, bigla na lamang hinagis ni Ching Shua ang fire-type dragon sa ere. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng hangal, dahil hindi nga raw ito makapaniwalang matatalo ang kanyang fire-type dragon sa isang wood-type dragon. Kasabay nito, napanganga sa gulat ang hangal dahil papabagsak na ang kanyang dragon sa kanyang lokasyon. Dahil dito, tuluyan ang bumagsak ang fire-type dragon sa kanyang amo, dahilan kung bakit napasok ito ng dugo. Natuklasan ng ating bida ang kahalagahan ng water elemental essence na ipinari sa 100-year essence, dahil dito, mas madali nang naabsorb ni Ching Shua ang kapangyarihan ng 100-year essence, at bukod pa roon, nakakuha rin ito ng malakas na depensa laban sa mga atake ng apoy. Ngayon, mas tumibay at mas handa na ang dragon, isang malinaw na hakbang patungo sa pagpapalakas ng ating bida at sa tagumpay sa mga susunod na laban. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumitaw sa harapan ng ating bida ang isang rock dragon, napakalaki at napakabangis ng halimaw na ito, na may matitigas na kaliskis at tila ba walang mababalik na sandata dito. Dahil sa biglaang pagdating ng rock dragon, nagulat at napatigil ang ating bida, hindi agad nakapaghanda sa labanan. Ngunit sa kabutihang palad, agad na gumalaw si Ching Shua at ginamit ang kanyang makapangyarihang mga sanga, mula sa ilalim ng lupa, mabilis na umusbong at umikot ang mga ito, binalot at pinigilan ang rock dragon.
Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng Rock Dragon at nagkunwari lang ito na napadaan lang. Hindi naman ito pinakinggan ni Cheng Shua kaya dali-dali niyang sinuntok ang Rock Dragon, dahilan para mapasigaw ito na tila humihingi ng saklolo. Sa huli, buong lakas itong inihagis palayo, nawala ng laban at nauwi sa kaawa-awang kalagayan. Kasabay ng pagkakabalot at pagbagsak ng Rock Dragon, biglang lumitaw mula sa gitna ng yelo ang isang Ice Dragon, mabilis itong umatake, naglabas ng malamig at matalim na enerhiya na tila kayang magpabasag ng kahit anong tumama rito. Ngunit hindi nagpatinag si Cheng Shua, sa anyo niyang dragon na puno ng lunti ang liwanag, buong tapang niyang sinalubong ang pag-atake. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang makapangyarihang puwersa. Kasabay nito, malakas na umungol si Cheng Shua, at gumamit ito ng kanyang thriving domain. Sa bawat sigaw ng kanyang tinig, biglang lumitaw ang napakaraming higanteng baging na naglabas ng nakakasilaw na lunti ang liwanag. Kasunod nito, mabilis na gumalaw si Cheng Shua, sa lakas ng kanyang mga baging na kumikislap ng lunti ang liwanag, agad niyang binalot ang katawan ng Ice Dragon. Nagpumiglas ang halimaw, ngunit lalo lamang itong napasigaw ng higpitan ni Cheng Shua ang pagkakagapos, ang bawat sanga ay tila mga bakal na hindi niya kayang putulin. Pagkaraan, buong puwersa siyang umatake, isang malakas na hampas mula sa kanyang mga higanteng baging ang tumama sa Ice Dragon. Dahil dito, tuluyan na niyang napaslang ang Ice Dragon sa pamamagitan ng pagputol nito sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, namangha ang babae habang nakasakay sa kanyang malaking ibon, hindi siya makapaniwala at napaisip kung tunay bang nakalikha ng isang buong kagubatan si Cheng Shua. Kasunod nito, napabuntong hininga siya dahil natatakpan ng makakapal na dahon ang kanilang paningin, hindi nila makita ang tunay na sitwasyon na nagaganap sa ilalim ng mga punong buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang nagpakawala ng malakas na hangin si Cheng Shua. Dahil dito, nawala ng balanse ang babae habang nakasakay sa malaking ibon, dahil sa matinding pag-uga ng paligid, nahulog siya mula sa himpapawid at napasigaw ng tulong. Habang mabilis siyang bumabagsak, napuno ng takot ang kanyang mukha, nagpumiglas siya sa hangin, ngunit wala siyang magawa upang pigilan ang kanyang pagbagsak. Sa kabutihang palad, agad naman itong nakita ng ating bida, kaya dali-dali niyang inutusan si Cheng Shua na gamitin niya nga raw ang kanyang mga baging upang maligtas niya nga raw ang babae. Nakagawa naman ng 100 si Cheng Shua, kaya dali-dali naman tumakbo ang ating bida upang iligtas ito. Pagtalon ng ating bida, tuluyan na niyang nasalo ang babae sa kapahamakan, namumulang nagpasalamat naman dito ang babae sa ginawa ni Zuming Lang na pagligtas sa kanyang buhay. Mula sa ibaba, may isang lalaking tumatakbo at galit na galit, sumigaw siya, hinahamon ng kalaban na humarap ng harapan at huwag maging duwag, inakusahan pa niya ito na sa gitna ng kaguluhan ay sinusubukan pang mang-akit ng babae. Samantala, sa itaas ng mga sanga ng puno, wala na lamang nasabi ang ating bida sa mga sinabi nito. Habang nagaganap ang kaguluhan, sa kabilang panig ay nag-usap ang ilang matatanda ng mga sekta. Lumabas si Gu He, ang pangalawang pinuno ng Qi sect, at malungkot na sinabi na napakalaking kabiguan ang nangyari. Samantala, nagsalita si Zhu Changguan, matagal na raw niyang iniisip na maayos ang ugnayan ng kanilang angkan sa Qi sect, ngunit sino ang mag-aakalang haantong sa ganitong sitwasyon? At sarkastiko niya ding sinabi na ang ginawa ng anak ni Gu He ay sumira sa maraming taon na pinaghirapan upang maitayo ang magandang relasyon ng kanilang mga angkan. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ni Gu He at sinubukan niya naman na magpaliwanag kay Zhu Changguan, sabi niya, wala siyang kinalaman sa kaguluhan, ang anak daw niyang si Gu Feijon ay marahil na impluwensyahan lamang ng mga bulok at tiwaling tao sa lungsod kaya nagawa ang mga bagay na yon. Dagdag pa niya, hindi raw ito normal na ugali ng kanyang anak at kahit bigyan pa ito ng pera ay hindi niya basta gagawin ang ganoong kalokohan. Habang sinasabi niya ito, halatang puno ng kaba at pamimilit ang kanyang mukha, pilit na itinatanggi ang pananagutan sa pagkakamali ng kanyang anak. Matapos ang paliwanag ni Gu He, diretsyong sumagot si Zhu Changguan, sabi niya, alam niya naman na hindi sariling kagustuhan ng anak nito ang nangyari kundi dahil sa impluwensya ng iba. Tiyak daw na ang may kinalaman ay ang grupo ng Young Royals Clan, na pinamumunuan ng mga walang silbing tao tulad nina Zhao Shi at Zhao Ying. Hindi napigilan ni Lady Zhao ang kanyang galit nang marinig ang mga salitang yon, tumayo siya at mariing sinabi na paano siya tatawaging walang silbi at ubos bigas, gayong nakaupo siya mismo roon at naririnig ang lahat ng sinasabi ni Zhu Changguan. Kasabay nito, diretsahang nang insulto si Zhu Changguan. Sinabi niya kay Lady Zhao Qin na ang anak nito ay isa lamang walang silbi at pabigat.
Kahit pa naroon siya para ipagtanggol ito, dagdag pa niya, wala nang saysay na magpatuloy pa sila sa walang katuturang pagtatalo. Hindi nakapagtimpi si Lady Zhao at galit na galit siyang sumigaw. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, bigla na lamang siyang nahilo at nawala ng malay sa sobrang inis at sama ng loob. Agad siyang sinalo ng isa sa kanyang mga kasamahan at pinilit siyang gisingin habang paulit-ulit na tinatawag, nag-aalala sa kanyang kalagayan.